maraming salamat sa mga awitin, salamat choir, of course, ng LWBC at ng Victory Fundamental Baptist Church. Salamat din po sa mga churches and pastors na kasama po natin ngayon to rejoice with us and to celebrate with us sa anniversary na ito. Of course, yung pong physically nakasama po natin dito at yung mga preachers natin at yung ilan sa mga key people, maging yung tagapangasiwa doon sa pagkain. So, salamat. Nagiging magaang ang gawain kapag ka nagtutulungan. Amen? And I know na malaking bagay po ito sa ikasusulong ng gawain ng Panginoon. So, ngayong hapong ito, dadako po tayo sa Baptist Favorite. Ayan. At kung paborito po natin ito, mararamdaman po yan. Amen? So, kaya please, ang bawat isa po sa atin, maging aware po tayo, tumutok lang po tayo, maging connected po tayo para tayo po ay magbenepisyo sa ating pong mensaheng mapapakinggan. So, this afternoon, I would like to request everyone to please, kunin nyo na po yung mga Bible ninyo, buksan po natin sa 1 Samuel chapter 17. 1 Samuel chapter 17. Tumayo po tayo, mga minamahal. Actually po, ang message na ito ay ibinigay ng Panginoon sa akin. Bunga po ng aking pong napakinggang mensahe nung missions conference po sa Bible Baptist Church of Pasay. Maganda po yung binigyang pansin ni Pastor Joey Sauco patungkol doon sa God potential. Kasi kadalasan po nakatingin tayo sa human side. Yung ating kakayahan, yung ating kagalingan, pero sa storyang ito ay pinakita yung pong bahagi talaga ng Diyos na siyang ating po pwedeng panghawakan. Yun nga po ang kanyang emphasis about God potential. And as I listen to his preaching, ang Diyos po ay naglalagay po sa akin ng kaisipan na hindi ko naman alam na po pwede pala na sa ating pong celebration ngayon, maganda pong mabigyang pansin ang bahaging ito. Ang aking pong nakuhang mensahe ay ang patungkol po sa garantiya o pagtiyak ng tagumpay. I would like to share with you this afternoon the message of the Lord ay entitled, Guarantee Our Victory. Guarantee our victory. Tiyakin po natin ang ating tagumpay. Babasahin ko po ang mga talata sa 1 Samuel chapter 17, beginning verse 28 po. Sisimulan ko po sa verse number 28. I know that this story is very familiar sa bawat isa po sa atin, pero still, magandang basahin po natin para ma-refresh sa ating pong mind. And as I emphasize my point this afternoon, mas lalong ma-appreciate po ninyo. Okay, handa na po ba kayo? All right, 1 Samuel chapter 17, beginning verse number 28. And Eliab, his eldest brother, heard when he spake unto the men, and Eliab's anger was kindled against David, and he said, Why camest thou down hither? And with whom hast thou left those few sheep in the wilderness? I know thy pride, and the naughtiness of thine heart, for thou art come down that thou mightest see the battle. And David said, What have I now done? Is there not a cause? And he turned from him toward another and spake after the same manner. And the people answered him again after the former manner. And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul. And he sent for him. And David said to Saul, Let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with this Philistine. And Saul said to David, Thou art not able to go against this Philistine to fight with him, for thou art but a youth, and he a man of war from his youth. And David said unto Saul, Thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock. And I went out after him and smote him and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard and smote him and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God.
David said, "Moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine." And Saul said unto David, "Go, and the Lord be with thee." And Saul armed David with his armor, and he put an helmet of brass upon his head. Also he armed him with a coat of mail. And David girded his sword upon his armor, and he essayed to go, for he had not proved it. And David said unto Saul, "I cannot go with these, for I have not proved them." And David put them up him. And he took his staff in his hand, and chose him 5 smooth stones out of the brook, and put them in a shepherd's bag, which he had, even in a scrip. And his sling was in his hand. And he drew near to the Philistine. And the Philistine came on and drew near unto David, and the man that bare the shield went before him. And when the Philistine looked about and saw David, he disdained him, for he was but a youth, a ruddy, and of a fair countenance. And the Philistine said unto David, "Am I a dog, that thou comest to me with staves?" And the Philistine cursed David by his gods. And the Philistine said unto David, "Come to me, and I will give thy flesh unto the fowls of the air, and to the beasts of the field." Then said David to the Philistine, "Thou comest to me with a sword, and with a spear, and with a shield, but I come to thee in the name of the Lord of hosts, the God of the armies of Israel, whom thou hast defied. This day will the Lord deliver thee into mine hand, and I will smite thee, and take thine head from thee, and I will give the carcasses of the hosts of the Philistines this day unto the fowls of the air, and to the wild beasts of the earth, and that all the earth may know that there is a God in Israel. And all this assembly shall know that the Lord saveth not with sword and spear, for the battle is the Lord's, and he will give you into our hands." And it came to pass, when the Philistines arose and came and drew nigh to meet David, that David hasted and ran toward the army to meet the Philistine. And David put his hand in his bag, and took thence a stone, and slung it, and smote the Philistine in his forehead, that those stones sank into his forehead, and he fell upon his face to the earth. So David prevailed over the Philistine with a sling and with a stone, and smote the Philistine and slew him, but there was no sword in the hand of David. Therefore David ran and stood upon the Philistine, and took his sword, and drew it out of the sheath thereof, and slew him, and cut off his head therewith. And when the Philistines saw their champion was dead, they fled. And the men of Israel and of Judah arose and shouted, and pursued the Philistines until thou come to the valley and to the gates of Ekron. And the wounded of the Philistines fell down by the way of Sharaim, even unto Gath and unto Ekron. And the children of Israel returned from chasing after the Philistines, and they spoiled their tents. And David took the head of the Philistine, and brought it to Jerusalem. But he put his armor in his tent. And when Saul saw David go forth against the Philistine, he said unto Abner, and the captain of the host, "Abner, whose son is this youth?" And Abner said, "As thy soul liveth, O king, I cannot tell." And the king said, "Inquire thou whose son the stripling is." And as David returned from the slaughter of the Philistine, Abner took him and brought him before Saul with the head of the Philistine in his hand. And Saul said to him, "Whose son art thou, thou young man?" And David answered, "I am the son of thy servant Jesse, the Bethlehemite." Purihin po ang pagbasa ng salita ng Diyos. Let us go to Him in prayer. Dakilang Diyos, muli mo po kaming kausapin, pagpalain, gamitin mo po ang hamong ito upang ma-realize po namin na ang kalooban mo po sa amin ay ang maging matagumpay. Thank you so much for the assurance of victory. I pray, O God, that you will continue to work in the lives of the people, especially lahat ng mga bumubuo ng Victory Fundamental Baptist Church. Thank you po sa legacy ni Pastor Annie Mabalot. Thank you po sa kanyang pamilya. At salamat din po sa mga members ng church na ito na nanatili
nanatili, nagpatuloy, at tunay na umagapay sa gawain. May you continue to bless this ministry, O Lord, maging ang mga kasamahan po namin na nakikinig ngayon, pagpalain mo po, kausapin mo po, at nawa palakasin mo sa pamagitan po ng mensahe. We praise you, Heavenly Father, and we thank you for everything. For all of these things we pray in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, be seated please. Upo na po tayo. So binasa ko po ang ating pong mahabang passage para sa pagpasa pa lamang po, magkaroon na po tayo ng masasabi nating pagkaalala doon po sa storya. Sino pa ba ang hindi nakakaalam ng storya ni David and Goliath? So ito po actually ang storyang ating pong nabasa, mga kapatid. Ang aking pong mensahe ay ang patungkol sa pagtiyak ng tinatawag nating tagumpay. You know why? Because even in the New Testament, ito po ang ating pong assurance na po pwedeng panghawakan. Bukod sa mga kasaysayan po sa Old Testament, gusto kong sabihin po sa inyo that in the New Testament, ito po ay maliwanag na sinasabi na dahil Kristiyano po tayo po ay tinawag ng Diyos sa tagumpay. Amen? Hindi magandang makita na ang Kristiyano talunan. Hindi po maganda na makita na tayo po ay nanglulupaypay. Kung tayo po ay tunay na mananampalataya, ang kalooban ng Panginoon sa atin, mabuhay na matagumpay sapagkat sa Diyos nanduroon ang tagumpay. Amen? Ang sabi po ng Romans chapter 8 and verse number 31, if God be for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kapanig natin, kakampi natin, sino ang magtatagumpay sa atin? Sino ang mananaig sa atin? Napakalaki ni Goliath, pero mas malaki ang Diyos na kakampi ni David. Amen? Marahil marami pong Goliath na kaharap natin sa buhay natin ngayon. Sasabihin ko po sa inyo na tayo po ay tiyak na magiging matagumpay sapagkat kakampi natin ang Panginoon. Ang sabi po ni Apostol Pablo, who shall separate us from the love of Christ? Sinabi na niya ang posibleng lahat ng mararanasan po natin sa buhay na ito. Pero sa lahat ng kanyang binanggit, ang tribulation, ang kagutuman, ang panganib, ang tabak, ang kasalatan o kahubaran, mga kapatid, pero ang sabi niya, nay, in all these things, we are more than conquerors through Him that loved us. Amen? Yes. Ang titiyakin mo lang, kakampi mo, Panginoon. Ang titiyakin lang natin, nasa panig tayo ng Panginoon. Ang napakadelikadong kalagayan ay yung nasa laban ka na wala ka sa panig ng Panginoon or wala sa iyo ang panig ng Panginoon. Now in this story, obviously, ang Diyos ay nasa panig ni David. Okay? And no wonder, siya po ay nagtagumpay. Why? Sapagkat ang paggarantiya ng tagumpay ay sa pagtiyak na ang Diyos ang iyong kakampi. Amen? Victory Fundamental Baptist Church. This ministry is not our ministry. This ministry is not your ministry. Ito po ay God's ministry. And we are very privileged na inilagay tayo ng Diyos sa ministry na ito. Marami na pong pinagdaanan ang Victory Fundamental Baptist Church. Yung mga pioneering member dito, I am very sure na nasaksihan nyo po ang ilang pinagdaanan, ang ilang laban, at ang mga churches sa katotohanan, I believe, dumanas at dumaan sa napakaraming laban. Pero palibasa po ang ministry na ito, ang church na ito ay gawain ng Panginoon. Maliwanag po that even the gates of hell hindi makapananaig sa church ng Panginoon. Meron pong sure victory kapag tayo po ay nasa panig ng Panginoon. Dito po sa storya ni David, merong mga principles na magandang matutunan natin. Okay? Para po maging garantisado ang ating pong tagumpay, isang nakita ko pong maganda sa storya na ito, number 1, identify the opponent. We need to identify the opponent. Ang ibig ko pong sabihin, ang kailangan po makita natin, ma-identify natin ang kalaban, kung sino ang tunay na kalaban. Ang problema po sa mga local churches ngayon, sila hindi magkasundo. Sila nagsisiraan.
Sila ay masasabi po natin na nagpapaligsahan, nagpapagalingan, mali po mga minamahal. Hindi po idinisenyo ng Panginoon ang kanyang bayan upang sila po'y maglaban-laban sa isa't isa. Hindi po idinisenyo ng Diyos ang church na ito para ang mga miyembro ay magpaligsahan. Hindi iyan ang kalooban ng Panginoon. Now, bakit ko po sinasabi na maganda pong makita natin sa story na ito na ang isa sa susi ay ang ma-identify natin kung sino ang kalaban? Hindi ba ang istoryang ito maliwanag na meron pong nangahamak sa pangalan ng Diyos? Hinahamak po ang bayan ng Diyos. At sino po ito? Si Goliath. Sino po si Goliath? Champion ng Gath. Sino po si Goliath? Yung ipinagmamalaki ng mga Pilisteo. Yan po si Goliath. At ito po, mga kapatid, ang sinasabi po ng Biblia, na itong si Goliath, sa kanyang kalagayan, masyadong malaki ang tiwala niya sa kanyang sarili at ang hamon po napakaliwanag na sino mang humarap sa kanya, sino mang lumaban sa kanya, ang sabi po kung sino ang matatalo, magiging aliping bansa. Mga kapatid, mga minamahal, sa tagpong ito, nasaan ang mga mahusay na sundalo ng Israel? Sa tagpong ito, mga kapatid, nasaan yung magiting na hari ng Israel? Kung babasahin niyo po, mga kapatid, sila pong lahat ay masasabi nating bahag ang buntot. Masasabi po natin na sila po ay nilulumpo ng takot. Sila po'y dinaig ng takot. Kaya wala pong isa man sa kanila na merong tapang o lakas ng loob na harapin po si Goliath, knowing na sila po'y bayan ng Diyos. Ayon po sa storya, nagpapastol po ng tupa si David. Tinawag po siya ng kanyang tatay. Inutusan po siya upang magdala ng tinapay o pagkain sa kanyang mga kapatid. Pero alam niyo po, mga minamahal, nung siya po'y sumunod sa kanyang tatay, pagdating po niya doon sa senaryo, talagang mararamdaman niyo po ang tindi ng pagkamakadiyos ni David. Why? Sapagkat nung narinig po niya na hinahamak ang pangalan ng Diyos, nung narinig po niya na minamak ang bayan ng Diyos, hindi na kaya ng kalooban ni David yan. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo na napakaganda po ng ganyang kalidad ng isang Kristiyano. Ang nakakalungkot ngayon, marami po, hindi na nga kayang tayuan, hindi na nga kayang ipaglaban, yung pong pangalan ng Panginoon. Sa mga nangahamak dito, may mga pagkakataon po, tayo pa ang nagiging dahilan para mahamak ang pangalan ng Panginoon. So ang simpleng gusto ko pong ipunto, mga kapatid, sa kalagayang yon, nasaan ang mga mahusay na sundalo? Nasaan ang magaling na hari? Lahat sila nakatago, lahat sila walang isa man na may lakas ng loob para harapin po itong si Goliath. Itong si David, na may puso para sa Diyos, ang nagpahayag ng kanyang desire na harapin si Goliath. Alam niyo po, nung maalaman po ito ng kanyang kapatid, inaway pa si David. Inakusahan pa si David. Pinagsalitaan pa si David, mga kapatid. Makikita niyo po, nakadalasan, iyan ang problema eh. Ang lakas-lakas ng loob nating magsalita sa mga hindi naman natin dapat kaaway. Diba? Napakadali sa ating mag-akusa sa mga hindi naman natin dapat kaaway. Itong si Eliab, ang kalaban si Goliath, pero sino ang kanyang inaakusahan? Sino ang kanyang inaaway? Hindi po ba si David? Mga kapatid, ito po ay isang hindi magandang tanawin. Diba? So lahat po, mga kapatid, gusto kong maintindihan niyo po na itong si David, hindi niya itinuring na kaaway si Eliab, ang kanyang kuya. Hindi niya itinuring na kaaway ang kanyang kapwa Israelita. Mga kapatid, alam niya kung sino ang kaaway. Ang kaaway si Goliath, mga minamahal. Diba? Naranasan po niya na siya po'y inakusahan. Alam nyo, ang problema natin minsan, hindi na nga tayo willing humarap,
Pero kapag ka meron pong handang tumayo, handang manindigan, handang humarap, imbis na i-encourage natin, pinipintasan pa natin, pinag-iisipan pa natin ng kung ano-ano. Ang sabi niya, mayabang ka kasi, gusto mo lang magpasikat. Sa totoo lang, alam ko naman na kaya ka pumunta rito dahil gusto mo lang mapanood ang labanan. Mga kapatid, just try to imagine that accusation. Alam nyo naman sa storya na hindi naman yun ang totoo, tama? Bakit nga po ba nandoon si David? Human reason. Kaya po siya nandoon, inutusan siya ng tatay niya. Para sa akin po, mabuting anak si David, marunong sumunod sa magulang. Amen? Yes. Kung tutusin po, pwede po siya na mga tuwiran. Tatay naman, paano na itong mga alaga kong tupa? Tatay naman, may ginagawa ako. Hindi po ba ganyan minsan ang eksena ng mga anak natin? Ang uutusan samantalang may ginagawa ako. Di ba? Ganyan po Pero mga kapatid, gusto kong sabihin sa inyo, nasa human side, kaya po nandoon si David, hindi para magyabang, hindi para magpasikat, kaya siya nandoon bilang pagsunod sa utos ng kanyang tatay. Amen? How about the divine side? Di ba? Sa divine side, bakit pa nandoon si David? So David realized na kaya siya nandoon para harapin si Goliath. Opo, kaya nga nung sinisita siya ni Eliab, anong sabi sa kanya? I know thy pride and the naughtiness of thine heart. Alam kong kaya ka pumunta rito para mapanood mo ang gera, para mapanood mo ang labanan. Anong sabi po ni David sa kanya? Diba? And David said, what have I now done? Is there not a cause? Wala bang dahilan kung ba't nandito ako? Well, kung kayo po ay medyo magbibigay pansin at uunawain po natin ang tugon na ito ni David, maliwanag po na ang ibig sabihin ni David, may divine reason, mayroon pong purpose ang Diyos kung bakit ako naparito at malinaw po yan kay David para harapin si Goliath. So mga kapatid, mga minamahal, alam niyo po ba na malaking advantage pagkilala natin kung sino talaga ang kalaban? Yes. We need to identify the real enemy. We need to identify our opponent. Hindi tayo ang magkakalaban. Kung sakali man po na meron kang kapwa mangangaral, meron kang kapwa manggagawa, o meron kang kapwa miyembro na ginagamit ng Panginoon, na pinagpapala ng Panginoon, na siya po ang binibigyan ng pribileyo ng Panginoon, it is not right for us to have an envious spirit. Hindi ho natin kailangan nagkakainggitan. Amen? So kaya pagka ikaw naninira ng kapatid mo, hindi mo kilala ang totoong kalaban. Diba? Pag sinisiraan po natin ang isa't isa, mga kapatid, disadvantage po yan. Automatically, that is an advantage of the devil. And that should not be the situation in our church. Hindi dapat ganyan ang sitwasyon sa church natin. Mga kapatid, dapat complementing po tayo. Kaya nga there is victory in unity Maganda po magkaisa tayo, mga kapatid. Katulad nito, nawala po si Pem. Kung di kayo nagkakaisa, di ang gulo na natin. Salamat sapagkat natutunan po natin, nakilalanin po ang ating tagapanguna at naiintindihan po natin na wala tayo sa paligsahan, hindi tayo ang nagpapaligsahan, hindi natin kailangang magpagalingan, hindi natin kailangang magpasikatan, hindi natin kailangang magsiraan. Mga kapatid, ang isang bagay na dapat maliwanag sa atin sa usapan ng ministry, kung meron mang nakakatisod sa iyo, kung meron mang nakapagsalita na hindi maganda sa iyo, kung may mga sitwasyon man na may nakasakit sa iyo, yan po ay posible na bilang tao nangyayari. But listen, hindi siya ang kalaban. Very clear kay David, ang kalaban si Goliath. Kaya ang isang nakita ko pang magandang principle dito, ano yung una? Identify the opponent. I-identify mo kung sino kalaban. Kasi ang nakakalungkot sa church ngayon, alam niyo po, minsan nga parang si pastor pa tinuturing mong kalaban Diba? May mga young people, pag nasasabihan ng pastor, parang si pastor ang kalaban. Diba? KJ si pastor. Walang kwenta si pastor. Samantalang pinagmalasakitan ka lang. Ginagabayan ka lang. Di po ba?
Mga kapatid, ganun din po. May mga pagkakataon na kapag ka po may mga kapatiran na nagagamit ng Panginoon, kinaiinggitan natin at dahil naiinggit tayo, minsan sinisiraan natin, hindi natin alam na yun ang goal nito pong si Goliath, yun po ang goal ng kaaway, na tayo po ay maging mahina, na tayo po ay magkawatak-watak. Mga kapatid, dapat po merong liwanag sa atin. Sino ba talaga ang kalaban? Sa usapang Kristiyano, sa nakikita ko po, ang definidong itinuring na kalaban ay walang iba kundi ang dyablo. Wala pong intensyon ng diablong mabuti para sa atin. Tama po ba yan? Yes. Talagang ang linaw-linaw sa Bible. Kaya siya na parito para pumuksa, pumatay at magwasak. Diba? Kaya dapat ingat daw po tayo sapagkat siya po ay katulad ng roaring lion, walketh about, seeking whom he may devour. So mga kapatid, identify the opponent. Yan ang maganda kay David. Kahit anong ginawa sa kanya, kung ano-ano pinag-aakusa sa kanya, alam niya na hindi niya kaaway si Eliab. Diba? Ang problema ni Eliab, si Goliath ang kalaban, si David ang pinupuntirya niya. Si David ang kinaiinisan niya. Si David po ang pinagmamatapangan niya. Ilagay mo yung tapang mo sa totoong kalaban. Amen? Mga kapatid, identify the opponent. Okay? Another principle na natutunan ko po, ignore the obstacles. Yes. Diba? Dapat maintindihan nyo po ito, that as you do the will of God in your life, i-expect mo na nagagawa ang dyablo para tayo po ay hadlangan. Ang problema kadalasan, minamagnify natin yung obstacle. Ginagamit nating justification yung obstacle for us not to continue. Para tayo po'y hindi magpatuloy. Mali po yun. Sa usapang Kristiyano, walang rason para tayo po'y huminto. Kahit may nakaharang na dagat, ang direksyon ng Panginoon, go forward. Kahit may mga hadlang, ang kalooban ng Panginoon, magpatuloy lamang po tayo. Amen? Kung pagka nakaranas tayo ng dagat, hihinto tayo, wala pong makakatawid patungo sa promised land. You will not enjoy the blessing of God in your life if every time na may obstacle, hihinto ka. Kaya nga mga kapatid, ang sabi ko nga po, sa totoo lang, hindi po magandang prayer yung alisin ang hadlang. Ang dapat maging prayer natin, ma-overcome natin ang hadlang. Amen? Kasi kaya ko naalala yan, nung ako po'y nag-full time, at first, siyempre, yung parent ko po, hindi naman talaga sila sang-ayon. Sa madaling sabi po, sa desisyon ko na isusuko ko ang buhay ko sa Panginoon, hindi po sang-ayon ang magulang ko. Ano ipagpe-pray ko? Lord, alisin mo po ang hadlang. Aba, delikado yan. Diba? Delikado yan. Okay? Halimbawa, may nanligaw sa iyo, kontra ang magulang mo, hadlang ang magulang mo. Ano ipagpe-pray mo? Lord, alisin mo po ang hadlang. So mali po yun. Ang tama mga kapatid, ipag-pray natin na magkaroon tayo ng lakas para ma-overcome natin ang hadlang. Okay? At ang isang magandang gawin po natin, do not magnify the obstacles. Diba? Ignore it. Ang sinabi lang po niya, kasi sino ba ang lumalabas na hadlang dito? Kung sino pa yung inaasahan niyang kakampi. Di ba minsan, yun naman po ang nakakasakit ng kalooban natin. Kung sino pa yung inaasahan nating nakakaunawa sa atin. Kung sino yung inaasahan nating dapat magbubus sa atin. Kung sino yung inaasahan natin na kung saan talagang magpapalakas sa atin. Minsan, yan pa ang magdudulot ng sakit ng kalooban sa atin. Minsan, yan pa ang magpapahina ng loob sa atin. Mangdi-discourage sa atin. But do not allow that. Ignore that, because I believe what is important is your assurance that you are doing the will of God in your life. Yun lang ang kailangan mong tiyakin. Kung tiyak mong kalooban ng Diyos yan. Alam niyo po, hindi inubos ni David ang oras niya. Ang oras. Hindi inubos ni David ang kanyang oras para makipagtalo. Sa isip-isip ko ngayon po, ang dami-dami natin tatrabahuin para sa Panginoon Minsan, kahit mga pastor nakakalungkot, inuubos yung oras sa pagtatalo-talo Ako, patalinuhan mga kapatid. Kaya kung kayo mga members, wag na kayo makigulo roon. Di ba? Minsan kasi nakakapasok yung mga members doon sa page ng mga pastor
Talagang wala lang tayong magawa eh. May mga ganun po talaga ang trabaho. Bakit? Walang matrabahong maayos. Kaya ang gusto po, gamitin yung panahon sa kung saan mag-display ng kanilang runong, ng kanilang galing, debate rito. Iniisip ko po, pag nababasa ko minsan, doon po sa kanilang mga thread, yung haba ng sagutan, ilang oras kaya na igugugol nito para makipagsagutan lang sa debate. Ang hindi natin alam, nakainan ng dyablo ang oras natin na pwede natin sanang nagamit para ganapin ang kalooban ng Diyos sa ating buhay. Di ba? Kung meron mang nanggagambala sa atin, kung may mga nangistorbo sa atin, di ba? Nehemiah, mga kapatid, anong sabi niya? I am doing a great work so that I cannot come down. Why should the work cease whilst I live it and come down to you? Sabi ni Nehemiah, gumagawa kami ng dakilang gawa. Bakit ako bababa? Bakit ako pupunta sa inyo? Ignore the obstacles, mga kapatid. Di ba? Huwag naman tayong masyadong magpastorbo. Kasi si Satan, gagawa ng lahat ng paraan. At syempre po, pag gagawa ng paraan si Satan, yung bang idea na sa tingin niya, kahit papano, bibigyan mo ng atensyon. Pero mga kapatid, it is good to learn from this story na ito pong si David, hindi nag-ugugol ng napakaraming oras para po makipagtalo sa kanyang kapatid. Simple lang ang sinabi niya, ano bang masamang ginawa ko? Wala bang dahilan? Pagkatapos nun, tapos na. Diba? Pwede naman siya sumagot, inutusan ako ng tatay, gusto mo isumbong kita sa tatay? Diba? Pwede po yan. Bakit? Talaga namang inutusan siya. O kaya, pwede maglupasay siya doon, dinala na nga kayo ng pagkain, pinagbintangan mo pa ako. Diba? Minsan, ganyan po ang mga hinagpis natin sa buhay. And because of that, hindi natin alam na iisahan na po tayo ng kaaway. It is good na si David, dahil alam niya na may dahilan ng Diyos, at ang dahilan ng Diyos, i-identify at harapin po yung kaaway, kaya kanya pong binaliwala ang mga obstacles. I do not know, kung kayo po sa buhay ninyo, hindi kayo nakaka-experience ng maraming disturbances. Naku, napakarami pong distraction. Tama po? Napakarami po. Lalo na sa panahon natin ngayon, gagawin mo kalooban ng Diyos, ang daming hadlang. Kaya nga sabi ko, tingnan nyo, ngayon nagkaroon ng pandemic. Dahil may pandemic po, okay, initially, patay ang service natin. Initially, yan ang maisip natin. Patay ang offering natin. Di ba? So mga kapatid, yan po ang mga typical na iisipin ng tao. Okay? Kung nangyari po yan, una, may Diyos na nasa kontrol niya ang lahat ng bagay. Di ba? Ano ngayon ang sasabihin natin? Gusto ko naman mag-worship Ang problema, may pandemic Kaya maglalaro na lang ako ng maglalaro sa cellphone. Di ba? Kaya manunood na lang ako ng manunood ng Netflix. Di ba? Kaya, mga kapatid, mali. Dapat, dahil maliwanag sa atin ang kalooban ng Diyos, sana kahit ano ang hadlang na ilagay ng dyablo, lagpasan natin yan. I-ignore natin yan, mga kapatid. Focus tayo sa kung ano yung kalooban ng Panginoon. Ignore the obstacle. Alam niyo po, ang napakaganda rito, sa dyablo, ang gusto niya, hadlangan ang gawain. Pero dahil hindi po siya ang ating naging focus, ang lagi natin tinitingnan, ano yung po pwede nating gawin? Ano yung kalooban ng Diyos na gawin natin? Alam nyo ang nangyari? Ang gusto ng dyablo, mahadlangan ang paglaganap ng salita ng Diyos. Sa nangyaring ito, mas lumaganap ang salita ng Diyos. Amen? Yes. Opo, merong difficulty sa sitwasyon na hindi lahat tayo. Like for example, imagine, anniversary ngayon, marami tayong mga kapatiran, they want to be here, gusto nilang umattend, pero hindi po pwede because of the limitation, because of yung precaution po, mga kapatid. Pero hadlang ba yun? Ayan sila, Ayan, nakikinig sila. Amen pa nga ng amen, Ayan, yung isa tapos na offering, meron pang offering. Ayan, Hindi nyo nakikita yan. Mga kapatid, alam nyo po, hindi madaling hadlangan ang isang mananampalataya na may malinaw na unawa
sa kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya lang tayo naiistorbo kasi hindi klaro sa atin kung ano yung dapat nating gawin para sa Panginoon At sana po pag alam nating nasa gawain tayo ng Diyos, huwag naman napakadali mong istorbohin. Atin sana ako ng service kaya lang may nagyaya sa akin Di ba? O ano kinaiba? Yun po ang kalagayan. Nung sila, Nehemiah po, ay sinimulan na ang pagre-rebuild ng wall, nakita niya na may mga kaaway, identify ni Nehemiah kung sino ang mga kaaway, mga kapatid, kung sino ang mga nanggugulo. At dahil dito mga kapatid, hindi mahirap kay Nehemiah na kung saan ma-discern po niya yung pong mga kalaban. Alam niyo po, si Sanballat, si Geshem, at si Tobiah, itong mga hindi naman magkakasundo ito Aba, para lang banggain, para lang po labanan ang bayan ng Diyos, alam nyo bang nagkasundo itong mga ito? At nagkaroon po sila ng mga masasabi nating connivance. Nagkaroon po sila mga kapatid ng pagsasama-sama na ang pinaka-intensyon, istorbohin po sila, perwisyuhin po sila, pigilan po sila. But listen, mahihirapan po tayo na istorbohin ang isang Kristiyano na tutok sa Panginoon. Amen? Yes. Pag inaral nyo po yung storya ng mga tao sa panahon ni Nehemiah, how many attempts? Gaano karaming attempt ang ginawa nila Sanballat, nila Tobiah, nila Geshem para lang po magambala at mapatigil sila. Pero palibhasa po, klaro kay Nehemiah ang kalooban ng Diyos. At malinaw kay Nehemiah na hindi ka dapat paistorbo kapag ginagawa mo ang kalooban ng Diyos. Amen? Magtataka ba kayo kapag ang dyablo gumagawa ng lahat ng paraan para hadlangan ka habang ginagawa mo ang kalooban ng Diyos? Aba, pagka hindi ginawa ng dyablo yan, nahadlangan ka. Kapag hindi ginawa ng dyablo yan, naatakihin ka, baka maalis yan sa pagka-dyablo. Yan siya Di ba? Sabi ko nga sa inyo, hindi naman issue kung matutokso ka o hindi Pero dahil tempter yan, matukso ka man o hindi ka matukso, basta manunukso yan. Kasi yan po siya, dyablo po siya. So ang dyablo ang laging hinahanap yung pagkakataon na makakasila, kaya dapat maging maingat po tayo at napakaganda na matuto po tayo sa principle ng storyang ito ni David. Una, identify niya kung sino ang kalaban. Di ba? Mga kapatid, at ini-ignore niya ang mga hadlang. Hindi ko po binaliwala ang mga magulang ko. Pero kailangang masunod ang kalooban ng Diyos sa buhay ko. Kaya sa pasimula, para bang naging lapastangan ako sa kanila? Para bang naging masuwayin ako sa magulang ko? Ang totoo nun, hindi lang naman naintindihan ng magulang ko kung ano yung nais ng Panginoon sa buhay ko. So hindi naman sila kaya kumukontra dahil galit sila sa Diyos. Dahil ayaw nila sa Diyos. Hindi lang klaro sa kanila yung klaro sa akin. At dahil ako po, klaro sa akin ang kalooban ng Diyos, mga kapatid, hindi ko dapat payagan na ako po'y mahadlangan. Sa pasimula, ang sinasabi nila, ganyan ba ang Kristiyano? Bakit sinuway ang magulang? Bakit ipinilit ang kanyang gusto? Sabi ko, husgahan nyo na. Pero kahit kailan, sasabihin ko sa inyo na ang pagpo-full time ko, ang pagpapastor ko, ang pagsusuko ko ng buhay bilang manggagawa ay hindi pagsuway sa magulang, kundi pagsunod sa Diyos. Amen? I just follow my God. Sinunod ko lang ang Panginoon. Ngayon, kung sa judgment ng tao, pagsuwayan sa magulang, wala akong magagawa. Pero para sa akin po, ang view ko, hindi ko sinuway ang magulang ko, sinunod ko lang ang Diyos. Ang problema lang, nagkakontra ang gusto ng magulang ko that time at ang gusto ng Diyos. At ang sabi ng Bible, we ought to obey God rather than man. Amen? Mga kapatid, do not allow the obstacles para hindi nyo magawa ang kalooban ng Diyos. So number 1, identify the opponent. Number 2, ignore the obstacles. Number 3, insist with your objective. Insist with your objective. What is my point? Anong ibig ko pong ipunto rito? Ano ang punto ko sa puntos na ito? Mga kapatid, pag alam mo yung objective mo, di ba? Kailangan po, panindigan mo yan.
Alam niyo po ba mga kapatid, ito po yung sinabi kasi ni King Saul sa kanya. Ang sabi po, kasi may nagparating kay King Saul na may gustong humarap kay Goliath. Okay? Anong nangyari ngayon? Verse number 31. And when the words were heard which David spake, they rehearsed them before Saul. And he sent for him. Verse number 32. And David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Thy servant will go and fight with these Philistines. Mga kapatid, alam ni David kung sino po yung kalaban. Yun ang haharapin niya. Ha? Mga kapatid, hindi po yung kapwa mo Kristiyano ang kalaban. Kaya wag ho tayong magsiraan sa isa't isa. Okay? Sabi po ng verse number 33, and Saul said to David, thou art not able to go against this Philistine to fight with him. Bakit po? For thou art but a youth, and he a man of war from his youth. Kapatid, ang sabi ng hari, hindi ka po pwedeng manalo. Paano mo tatalunin yan? Una, batang-bata ka. Diba? Samantalang yung haharapin mo, mula pagkabata, mananandata na, mandirigma na. So sa madaling salita, si King Saul bilang typical, diba, na tao po, ang kanyang batayan, yung human consideration. Pero alam niyo, sabi ng Bible, verse 34, and David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock, and I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth. And when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Thy servant slew both the lion and the bear. And this uncircumcised Philistine shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. Nararamdaman niyo po ang puso ni David? Ha? Nararamdaman natin ang puso niya? Bakit too eager? Bakit too insisted po siya, mga kapatid? Insisting siya. Bakit? Kasi alam niya yung purpose niya Di ba? Alam po niya, malinaw na malinaw sa kanya. Alam niyang ito ang tama. Alam niyang ito ang kalooban ng Diyos. Alam niyang dapat ito mangyari. Minsan, ang nangyayari po sa atin, alam mo namang kalooban ng Diyos, pumapayag ka na basta-basta mapigilan ka. Noong unbeliever ka, panayang saway ng magulang mo sa iyo. Huwag kang magbibisyo, pero ang tigas ng ulo mo, nagbisyo ka pa rin. Huwag kang makikipag-boyfriend, ang tigas ng ulo mo, nag-boyfriend ka pa rin. Huwag kang magpapagabi ng uwi, pero ang tigas ng ulo mo, naninindigan ka, pinipilit mo ang gusto mo. Ngayong naging Kristiyano ka, alam mo na kalooban ng Diyos ang gagawin mo, ngayon ka pa madaling magpapapigil? Hindi ba dapat hindi ka dapat mapigil ngayon dahil hindi masama yung gagawin mo? Dahil malinaw sa iyo na Diyos ang concern mo. Pangalan ng Diyos ang concern mo. Mga Kristiyano, gusto kong sabihin sa inyo na kung malinaw sa inyo ang kalooban ng Diyos, hindi dapat basta papigil. Ipilit natin yan sapagkat ang kalooban ng Diyos ang dapat manaig. Alam nyo, sa buhay natin, pag hindi kalooban ng Diyos ang nanaig, huwag kang umasa na magiging matagumpay ang buhay mo. Hindi kahit kailan magiging matagumpay ang isang tao. Nalilihis sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, very definite David is very definite. He's very decisive and determined. Talagang desidido siya, definido siya, at determinado siya. Sabi niya, mahal na hari, ako'y nag-aalaga ng mga tupa. At ako, nagawa kong pumatay ng leon dahil sasakmali ng aking mga tupa. Ako ay talagang, yung oso, pinatay ko yan. Bakit? Sapagkat nais kong ingatan ang tupa. Alam niyo, sabi ni David, ako'y binigyan ng Diyos ng lakas. Ang iyong lingkod ay pumatay ng ng leon. Diba? Oo. Ang sabi niya, I slew both the lion and the bear. Kaya sabi niya, ibibigay din ng Panginoon sa kamay ko itong uncircumcised Philistine na ito. Mga kapatid, yung bang confidence na ganon, malinaw po ba sa atin yun? Diba?
Kasi yun yung para sa akin, very striking eh. When David tried to convince King Saul, ang isinyer po niya yung kanyang testimony. Ang sabi po niya, thy servant slew both the lion and the bear. And these are circumcised Philistines shall be as one of them, seeing he hath defied the armies of the living God. And David said, moreover, the Lord that delivered me out of the paw of the lion and out of the paw of the bear, he will deliver me out of the hand of this Philistine. And Saul said unto David, go, and the Lord be with thee. Parang ang idea ko po dito, paninindigan din eh. Di ba? Si Daniel, pinakakain po nung pagkain ng hari. Ininsist ni Daniel, ito kakainin namin. Kasi alam niya, hindi kalooban ng Diyos na ang kainin niya, yung ipinakakain sa kanila. So, ininsist po ni Daniel na ang kakainin niya, gulay. Opo, buti na lang, wala pa ako sa panahon na yon. Di ba? So, yung 3 young Hebrews, pinalulud silang pilit sa golden image. Alam nila, maliwanag sa kanila, hindi yun ang kalooban ng Diyos eh. Na ang kalooban ng Diyos, Diyos lang ang luluhuran. Anong ginawa nila? Nag-insist sila, doon lang kami luluhod sa Diyos namin. So nakita nyo po, mahirap na makakonbinsi ka kapag wala kang paninindigan. Opo, hindi ka nila kaagad maintindihan. Pero sa paninindigan mo, isang araw, sila mismo, madadala mo sa pinaninindigan mo. Amen? Gustong-gusto ko po yung portion na yun eh. Sa storya ng 3 young Hebrews. Isipin niyo po, linaw-linaw ng decree ng king. Kung sino ang hindi magpapatira pa, talagang ipapatapon sa burning furnace. At hindi biro yun. Bakit? Napatapon talaga sila eh. Binigyan pa nga ng pagkakataon, di ba? Pero talagang, ito pong mga lingkod ng Diyos na ito, talagang matibay ang paninindigan. Hindi talaga luluhod sa iba. Sa Diyos lang talaga. Kasi alam nila yun ang kalooban ng Panginoon eh. Di na ipatapon sa burning furnace. O dahil sa sila po ay nag-insist na kung saan lang talaga sila at kung para saan sila at kung kanino lang po sila, ano nangyari? Di ba pati yung king na mangha? Grabe tong Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego Imagine, yung nagtapon sa kanila, nasa bungad pa lang, nilamon na ng apoy, sila po hindi nasa bungad, tinapon sa mismong burning furnace, pero ni usok, hindi nagamoy. Grabing Diyos na pinanindigan nila. Ano ang nangyari ngayon? Sabi nung king, ang hindi luluhod doon sa golden image, ipapatapon sa burning furnace, walang pagsalang parurusahan. Dahil po sa matinding paninindigan ng 3 young Hebrews, ano po ang nangyari? Na-convince yung hari mula ngayon yung maririnig nating magsasalita, hindi na pagsamba kaagad ang pinag-usapan dito, magsalita lang ng laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach, and Abednego, ay pambihira, will be cut in pieces, di ba? Into pieces. Ibig sabihin, talagang maganda kasi naninindigan tayo. Kung sinabi ni King Saul, nako, hindi mo kakayanin yan. Batang-bata ka eh. Alam mo bang yan? Bata pa lang, mandirigma na yan. Ganun po ba? Buti na, sabi nyo, King. Buti. Nabigla lang po ako eh. Ganun po ba? No. Maliwanag na maliwanag kay David ang kumpiyansa niya na ibibigay siya ng Diyos sa aking kamay. Kaya mga kapatid, pag alam mong tama ka, ipilit mo lang. Amen? Pag alam mong tama ka, panindigan mo lang. Noon mali nagpipilit ka Noon mali, ang tigas ng ulo mo Ngayon tama, sasabihin mo, kaya ayoko na pong maglingkod kasi pinagbawalan ako, kasi pinapersecute po ako. Diba? Mga kapatid, pag alam mong tama, manindigan ka, sapagkat sa tama, doon mo mapangahawakan na kasama mo ang Diyos. Amen? Hindi ka pwedeng samahan ng Diyos sa mali. So, una po, identify the opponent. Pangalawa, ignore the obstacles. Pangatlo po, insist with your objective. Malinaw ang objective niya, di po ba? And then, susunod po, inspire others. Ang sabi po niya sa verse number 32, and David said to Saul, let no man's heart fail because of him. Huwag mo ngayaan po na mahinaan ng loob at sa talagang malumpo sa takot ang mga tao. Ang ibig sabihin, ang gusto ni David, maging kalakasan siya.
Ang gusto po ni David, makapagpalakas siya. Ang gusto ni David, maka-inspire siya. Mga kapatid, ganyan din po sana ang maging takbo natin sa buhay natin bilang Kristiyano. Maging kalakasan tayo sana ng iba. Maka-inspire tayo sa iba. Makita ng iba na po pwede. Magagawa natin. Hindi po yung pag nag-usap tayo, nagnenegatibo tayo. Pag nag-usap tayo, nang lulupaypay tayo. Pag nag-usap tayo, nagkakahatakan pa tayo. Palayo, mali mga kapatid. Ang maganda po, magkaroon tayo ng katulad ng espiritu at attitude ni David. Kaya natin yan. Magandang lumakas ang loob ng mga tao. Magandang makita nila na hindi tayo po pwedeng madaig. Hindi tayo po pwedeng matalo sapagkat tayo ay nasa buhay na Diyos. Amen? Sarap makarinig nung ganun, yung pagka may project ang church. Diba? Parang si Caleb at saka si Joshua. Naku, ang ganda ng promised land. Ha? At kayang-kaya natin pasukin yan. Ang ganda nung, sabi nung 10, naku, parang mga higante ang mga tao dyan. Ha? Talagang kadalasan pagka higante, kinatatakutan talaga eh. Diba? Ang dami sigurong nakitang gulayat nitong mga ito. Diba? Kasi nung bumalik yung 10 spies, ang sabi nila, naku, yung lupain na pinatiktikan sa amin, yung pinapuntahan sa amin, ang lalaki ng mga tao doon. Ang daming giants doon. Para tayong tipaklong lang sa kanila. Diba? Yun po yung sabi. O di para pong ang idea, parang ang dami nilang gulayat na nakita. Di po ba? Kaya nga, marami pong mga Kristiyano, alam nyo, ang problema, ito magandang title ng mensahe, gulat kay gulayat. Di po ba? Mga gulat kay gulayat, mga kapatid. Ay, hindi ng problema ko, hindi na ako makakabangon dito. Tinulungan mo pa, Diablo na pinaniwala mo sarili mong hindi ka makakabangon Samantalang may nagsasabi sa iyong talata na wala kang problema na hindi makakaya sapagkat tapat ang Diyos. Amen? Mga kapatid, walang higante na hindi kayang gabiin ng Panginoon. Ang ibig sabihin, wala kang laban na hindi kayang mapagtagumpayan kapag ang Diyos ang iyong pangahawakan. Let us inspire others. Sa panahon ito ng pandemic, hindi tayo dapat mag-uusap ng ikahihina ng loob. Ang pag-usapan natin yung ikalalakas ng isa't isa. Amen? Kung meron tayong sesentruan ng usapan, alam mo, 1 taon na yung pandemic na yan. Pero tingnan mo ang Panginoon, pinabayaan ba tayo? Nakita mo, tinawid tayo ng Panginoon, di ba? At alam mo ba na mas lalo pa tayong nagagamit ng Panginoon ngayon? Yung mga dating kamag-anak ko na hindi ko basta ma-invite, ngayon, nakaka-watch party ko na. Alam mo ba, maganda yung ang pag-uusapan natin, nakaka-inspire, nakakalakas ng loob. Yan ang i-apply natin sa church. Yan ang sinasabi ni David. Ang sabi niya kay King Saul, sabi niya, let no man's heart fail because of this man. Doon pa lang, dama mo na ang puso ni David, mapalakas ang kanyang mga kababayan. Sana ganun din ang puso natin, yung makapagpalakas tayo sa isa't isa. Amen? Inspire others. Yung mga members ng church, na sa kabila ng ganitong sitwasyon, mas lalong tumindi ang giving. Sa Living Water po, isa yan sa talagang na-observe ko Dahil sa kanila, hindi ko naramdaman lalo yung pandemic Ang ibig ko pong sabihin, talagang the way na sila po'y mag-care. At naniniwala akong kaya nila nagagawa yon sapagkat pinagpapala talaga sila ng Panginoon. At alam ko rin na kaya sila pinagpapala ng Panginoon kasi never na pinagdudahan nila ang Panginoon. Hindi nila ginamit na hadlang ang pandemic para hindi ibigay kung ano yung para sa Panginoon. Hindi sila napapigil. Inignore nila nung pandemic. Basta pag may binigay ang Panginoon, ibibigay ko pa rin yung para sa Kanya. Yung iba po kasi, pandemic ngayon, maintindihan na ng Panginoon, gamitin muna natin to para sa atin. Pagkatapos mong gamitin yan, ano na susunod? Samantalang kung ikaw, nagpakatapat sa Diyos, ang sabi ng Bible, a faithful man shall abound with blessing. Diba? Maling-mali kasi yung isipan nating nasa kahirapan tayo ngayon. Maliwanag po na ang Macedonian believers nasa kahirapan pero hindi nahadlangan para ibigay ang para sa Panginoon. Amen? Mga kapatid, kasi advantage ng kaawa yun Pag napaniwala ka niya,
Di ba? Ito lang pag binigay ko yan di wala na. Yun ang konsepto ng tao. Pero sa konseptong Biblia, konseptong Kristyanismo, pag ikaw ay nagbigay ka ng dahilan para pagpalain ka ng Panginoon. Amen? Kaya wag yung pag nag-usap tayo, magbibigay ka pa ba sa project? May everybody's birthday pang yan, di ba? May everybody's birthday pa. Meron tayong mga live streaming, kailangan pa natin ng mga ganyan, yung mga mamahaling gamit na ganyan. Yung mga gadget lang natin, kahit mahal, hindi tayo nanghihinayang. Tapos sa gawain ng Diyos, manghihinayang tayo. Natatandaan ko po, may mga nasa relihiyon, hindi naman Kristiyano talaga dahil relihiyon ang kanilang niyayakap at pinaninindigan Pero kayang mag-donate ng property, kayang magbigay ng malalaking halaga, nakapag-donate ng kung ano-ano. Tapos tayo, Kristiyano, ang takbo ng isip natin, sayang naman, bakit kailangan yan? Mga kapatid, sana po lagi tayo maging inspirasyon ng iba. Oo, Gulayat yan. Di lahat mahina na ang loob. Maganda makita nila na may handang humarap kay Gulayat para lumakas ang loob nila. Amen? Inspire others. Mga kapatid, and the last, improve and overcome. Improve and overcome. Alam nyo, sa spiritual life natin, isang maganda po, na makita natin prinsipyo, ikaw rin mismo, gaganahan ka pag nakikita mong meron kang progress. Opo, hindi ba very disappointing and very discouraging kapag ka nagpapatuloy ka parang walang nangyayari? Si David sa buhay niya, yun po ang makikita nyo yung progreso. Doon sa idea po na sinabi niya, di ba, I slew both the lion and the bear. Di ba? So, ang nakikita ko po, nakikita ni David yun, dati, leon lang ang pinatay ko Sa pagsulong, oso na. Di po ba? Ngayon, si Gulayat na. Makikita nyo po yung, sa spiritual life natin, yung mga nagawa natin dati, yan dapat po maging motivasyon mo para makita mo na dati ito nagagawa ko o dati ito lang na ibibigay ko. Dati, yung makapag-tights nga lang, hirap na hirap ako Di ba? Kaya dati puro tithes lang talaga. Ngayon nag-o-offering na rin ako. Tapos may mission giving na rin ako. Tapos kapag may project, yan, mga improvement yan mga kapatid. And then, overcome. Yes. Makikita nyo po na ang naging progreso sa buhay ni David, ang isa sa naging batayan niya, na sa ginawa ng Diyos sa kanyang buhay, humarap siya sa iba't ibang laban. Lahat ng nakita niya na kung paano po na nandoon yung masasabi nating progress, improvement, mga kapatid. Yun po ang kanyang isa sa batayan kung bakit siya po ay buong tapang na humarap sa laban. Specifically sa laban kay Gulayat. Mga kapatid, improve and overcome. Amen? Mga kapatid, sa lahat ng hinarap ni David, hindi siya binigo ng Panginoon. Sa nakita niyang improvement, sa nakita niyang progress, sa nakita niyang pagkilos, paggawa ng Diyos sa kanyang buhay, hindi siya nagkamali mga kapatid. Makikita niyo po na nung nakita niya na ngayon, inilagay na siya ng Panginoon sa mas malaking responsibilidad, sa mas matinding laban, mga kapatid, pinanghawakan niya, yung nasubok niya, yung napatunayan niya na ang Diyos kailanman, hindi siya binigo. Mga kapatid, improve and overcome. Amen? Improve and overcome. Victory, marami na pong pinakita ang Diyos. 39 years ago, wala kayong masasabing magandang building na katulad nito. Pero anong ginawa ng Panginoon? Marami kayong hinarap na laban. Tama po? Marami po tayong hinarap na laban. Marami pong inilagay na hadlang ang kalaban. Pero makikita nyo mga kapatid, may narating ang church na ito. Sana po pangalan nyo pa lang maging paalala na. Pangalan pa lang po ng church natin, maging paalala na po, Victory. Victory, Fundamental Baptist Church, Victory. Masagwa naman yun, miyembro ka ng Victory, talunan ka. Parang ang sagwa-sagwa naman na miyembro ka ng Church ng Victory, ang lahat ng naririnig sa iyo, hindi natin kaya yan, di ba? Hindi natin kakayanin yan.
Wala tayong mararating, mga kapatid. Victory, pangalan natin, sana yung pangalan na yun maging paalala na talagang sa Diyos, tiyak ang tagumpay. Brethren, guarantee our victory. Hindi ko na po tatapusin yung kwento. Alam nyo naman po yan, di po ba? Hindi ko na sasabihin, kumuha siya ng bato, di ba? 5 bato, nilagay niya doon sa kanyang tirador, pinaikot, patay. Di ba? Tinamaan po si Goliath, patay. Bakit? May kapangyarihan ng tirador? Bakit? Asintado si David? Malinaw ang claim ni David na ang pakikipaglaban sa Panginoon. Mga kapatid, ang tunay na tagumpay, hindi kung tutuusin, gawa natin. Gawa ng Panginoon. Kung malaki man ang naibigay mo para sa building na ito, hindi ikaw yon. Gawa ito ng Panginoon. So, ang ibig ko pong sabihin, dahil tayo po ay nasa Panginoon, the Lord shall fight for you. Ang Diyos ang nakikipaglaban para sa atin. At iyon ang eksaktong sinabi ni David, the battle is the Lord's. Mga kapatid, guarantee our victory. Identify the opponent. Ignore the obstacles. Insist with your objective. Mga kapatid, inspire others. Improve and overcome. Tayo po tayong lahat. Everybody stand up, please. Nakayuko at nakapikit ang bawat isa. Maging sa mga kasama po natin na nanonood ngayon. Ano po kaya ang nais i-accomplish ng Panginoon sa buhay natin sa pagbibigay niya sa atin ng mensaheng ito? What do you think is the purpose of God in your life? Habang tayo po'y nagbubulay, magandang isipin po natin na sa napakinggan nating mensahe, tayo po ba masasabi natin na talagang identified natin kung sino ang kalaban? O minsan masayang-masaya pa tayo na nagiging kahinaan tayo ng iba at kasiraan tayo ng iba? Yung ba nagiging careless tayo na parang nakapagsasalita tayo ng laban sa isa't isa? Dapat ma-realize po natin that in the Christian life, we only have one true enemy, and that is the devil. Maring ginagamit niya ang world. Maring ginagamit niya yung flesh. Pero sa katotohanan, the devil is our enemy. Identified ba natin siya? Ang kadalasang dinadahilan natin para hindi magawa at maganap ang kalooban ng Diyos, may hadlang. May dagat. Sa Proverbs ang sabi, there is lion in the street. Yung bang ang namamagnify natin, obstacles. Pero mali. Ang maganda po, yung principle na natutunan natin, na kahit may nanggugulo kay David, kahit may nang-istorbo kila Nehemiah, talagang hindi sila pumayag. Hindi siya pumayag na siya po ay mahadlangan. Nag-insist si David with a very noble objective. Para maging kalakasan din po siya ng iba. Upang patuloy na sa buhay niya, makita niya ang pagsulong at ang pagtatagumpay. It is very encouraging, brethren, na tayo po ay mayroong pagsulong. Napaka-encouraging po na tayo ay nagiging matagumpay. Ngayong sandaling ito, kung may mga itinuro ang Panginoon sa atin, siguro magandang katagpuin po natin siya dito sa altar. Ngayong sandaling ito, kung may konbiksyon ng Banal na Espiritu sa bawat isa po sa atin na nakinig, if the Holy Spirit is convicting you, the altar is now open
why not come to the altar and pray to God and express your heart to God and tell God, Lord, thank you for talking to me. Thank you for this very, very clear realization. Napakalinaw po. Napakalinaw po. Mga prinsipyo na mahirap baliin sapagkat klarong-klaro po sa storyang ito. Sige po. At kung sakaling sa pagkakataong ito, may gulayat na nakaharap sa atin. Kung merong mga problema na nagiging pressure sa buhay natin, you trust the Lord and claim the victory. Because God is on our side. Sige po, whatever problems, anumang laban meron tayo, pwede mong panghawakan ng Diyos. Pwede po. Dakilang Diyos, aming Ama, salamat po sa pagkakataong ito na kami muling nakapakinig ng iyong salita. Salamat po sa another year na pinagkaloob mo po sa church na ito. Salamat po, Panginoon, sa patuloy na lakas na ipinagkakaloob mo maging sa mga members. Salamat po sa mga nagsilago. Salamat po sa mga nagagamit. Salamat po sa mga naglilingkod. Salamat po sa mga lumalaban. Salamat po sa mga bumabalik at salamat po sa mga nagpapagamit sa iyo, Panginoon. Dakilang Diyos, sa mensaheng ito na aming napakinggan, nawa ang bawat isa po sa amin ay higit na napalakas, O Diyos. Na walang gulayat na dapat kaming katakutan kung nagtitiwala kaming Ikaw, Panginoon, ang nasa aming panig. May we continue to rely on you, O God, and on your power. May we continue to trust you, Heavenly Father. Lord, please bless this church. Bless the members of this church, O God. And may we glorify and magnify your name. Salamat po. Igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala, dakilang Diyos, sa bawat isa po sa amin. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Go back to your seat, please. Tawagin po natin si Pastor Wendell. Pastor Wendell, please.